Mga hayop na muling nakipagkita sa kanilang amo makalipas ang maraming taon. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang mga hayop ay isang magandang biyaya mula sa ating Diyos at isa rin sila sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng kulay ang ating mundo. Kaya naman, deserve silang ingatan at alagaan para mas lalo pang dumami ang kanilang mga lahi. Nang sa ganun, meron pang maabutan ng mga susunod pang henerasyon. Kaya naman sa video na ito, tingnan nga natin ang muling pagkikita ng mga hayop sa kanilang mga amo makalipas ang maraming taon. Ito nakakalungkot na reaksyon at pakiramdam ng aso na ang kaibigan niyang baka ay binenta na at inaalis na sa kulungan. Nakakalungkot, no? Damang-dama ng amo ang kalungkutan ng aso kaya naman napagpasyahan niyang ibalik na lang muli ang baka sa kulungan. At ito ang nangyari matapos ibalik ang baka. Isang nakakaiyak na pagkikita ng dalawa. Ang amo naman ng asong ito ay nasa ospital kaya naman ang aso ay palaging napunta sa pintuan ng ospital para antayin ang kanyang amo. At sa wakas ay muli na silang nagkita. Ito naman ang muling pagkikita ng scuba diver at ang kanyang kaibigan na isang Asian sheephead wrasse. Naging magkaibigan sila na nagka-injury ang isda at siya ang tumulong dito. At ang pagkakaibigan nila ay maniwala ka man o sa hindi ay 25 years na. Makikita naman dito kung paano pinalibutan ng mga lobo ang kanilang nanay-nanayan matapos silang hindi magkita ng halos 2 buwan. Ang babae naman ay ito ay nalagaan ng leyon simula pa nung 4 na buwan pa lang ito at talagang makikita na close nga sila sa bawat isa. Masayang-masaya naman ang unggoy na ito nang makita niyang babae nag-alaga sa kanya. Ang ibon naman na ito ay natagpuan ng babae sa damuhan nung inakay pa lamang siya. Inalagaan niya ito at pinalaki nang hindi niya ito kinukulong. At dahil dito ay araw-araw siyang binibisita nito sa kanyang bahay. Ito naman ang elepanteng nakatira sa nature park kung saan dito nakatira ang mga elepanteng may kapansanan at mga inabuso. At makikita sa ngayon ay meron na itong kaibigan. At nakakatulog pa nga ang elepante sa paghihele ng babae sa kanya. Ito naman ang pagkikita ng aso at ng amo matapos ang ilang taon na hindi pagkikita. Maraming araw nang hinahanap ang parrot na ito at mabuti na nga lang dahil sa social media ay muli silang nagkita ng kanyang amo. Bingi at bulag naman ang aso na ito pero nakilala niya pa rin ang kanyang amo sa pamamagitan ng amoy. Dinala pa rin ng aso ang amo niya kahit ilang taon silang hindi nagkita dahil sa pandemic. Ito pang masayang pagkikita ng aso at ng amo. Ganito naman magpakita ng pagbati ang mga leyon sa kanyang amo araw-araw. Noong 2010, kinuha niya ito sa isang malupit na amo at pinalaki niya ito at inalagaan. Kaya naman, ito ang sukli sa kanyang kabaitan na pinapakita nito sa kanya. Ito naman ang asong nawala at buwan din siyang hindi nahanap. At ganito ang kanilang muling pagkikita. Oh my God! Oh my God! Aray, ang dungis-dungis ng aso ko. Ang bantot-bantot pa. Pinamigay naman ng pamilyang ito ang aso dahil titira na nga sila sa ibang bansa. At dito, ang bagong pamilya ng aso ay tila ayaw sa kanya. At nakakagulat dito, aksidenteng nabasa ng nanay ng bata sa may classified ads na pinapaampon ulit na nag-ampo ng aso. At dahil dito ay muling kinuha ng pamilya ang asong si Holy at pinangakong hindi na nga sila maghihiwalay muli. Ang lalaki naman na ito ay patungo sa kanyang aso na hindi niya nakita ng 10 buwan dahil siya'y nag-abroad. At ito ang nakakaiyak nilang pagkikita. Ang aso naman na ito ay 2 taon na nga siya nawawala. At mabuti na nga lang ay inampon siya ng mabait na tao. At muli nga silang nagkita dahil pinahanap talaga ng amo ang kanyang aso kung saan-saan. Ito naman ang 8 years old na German Shepherd na nagkatrabaho bilang sniffer dog.
At dito, naghiwalay na nga sila ng kanyang mentor dahil sa retirement. At ganito ang naganap na bisitahin ng mentor ang kanyang inalagaan na aso noon. Ito naman ang muling pagkikita ng pusa at ng amo makalipas ang 13 years. Ito naman ang asong nangihina at sugatan dahil nakalaban niya ang baboy Ramo. At ang sabi sa kanya ng veterinaryo ay mas kailangan niya na tapusin niya na ang paghihirap ng aso. Pero hindi pumayag ang amo at siya na mismo nag-alaga dito. Di siya sumuko at talaga namang ginamot niya at hindi niya pinabayaan ang aso. At sa huli, gumaling na nga ng tuluyan ang aso. Siya naman ang parot na si Yugo. Lumipad siya noon papalabas sa bintana, kaya naman napadpad nga siya sa may paliparan ng eroplano. At mabuti na nga lang, tinulungan siyang makabalik sa kanyang amo. Ito naman ang 6 months na kakaibang pagkakaibigan ng dalawang magkaibang uri ng hayop. Ganun pa man, nahinto ang kanilang pagkikita ng ilang buwan. At nang muli silang magkita, ay bakas na bakas sa kanilang mga muka na namiss nila ang isa't isa. Ito naman ang leon na pumayat ng gusto nang iwalay siya sa babae niyang amo na tumulong sa kanya. Kung saan, dinala nga siya ng ibang tao sa may circus. Pinabayaan ito ng circus at nilagay nilang ang leon sa may zoo. At dito, nang makita ng leon ng babae, ay nabuhayan ng loob ang leon. Ito naman ang pagkikita ng babae at ng kanyang aso na inakala niya noon na tuluyan nang nawala sa kanya. Nakala naman na matandang ito na nawawala na ang kanyang aso. Pero 3 araw ang makalipas, dinala ito sa kanya ng isang pulis. Buddy, where have you been, my friend? It's absolutely incredible. My God, thank you, Angel. What a beautiful man you are. Ito naman ang pagbisita ng isang babae sa kangaroo na nirescue. Araw-araw namang tumatakbo ang mga elepante na ito para batiin lang ang kanilang kaibigan. At ito naman ang kakaibang pagkakaibigan ng tigre at ang babaeng nag-alaga sa kanya nang bata pa siya. Hindi naman nagkita ng 1 taon ang unggoy na ito at ang kanyang amo. Kaya naman, karoon na lang talaga ang pagkamis nila sa isa't isa. At ito naman, ang lalaking pinalaki at nag-alaga ng isang gorilla sa Wild Animal Park. At ang malaki na ito, dinala nga ito sa Africa. At 5 taon nang makalipas, ay binisita ng malalaki ang gorilla. Miss na miss naman ng asong ito ang kanyang sundalong amo. Muli namang nagkita ang aso at ang pamilya. Matapos ang 8 buwan na di sila nagkikita. Ito naman ang masayang pagkikita ng leon at ang taong nag-alaga sa kanya at nagpalaki sa kanya. Ito naman ang chimpanzee na may sakit at di tinatanggap ng iba. Kaya naman, ang lalaking ito na nag-alaga sa kanya. Naligaw naman ang asong ito sa kagubatan ng halos 1 month. At pagbalik niya ay pumayat na ito ng gusto. At makikita sa aso na masayang masaya siya dahil nakabalik na nga siya sa kanyang tunay na bahay. Ganito naman ang yakapan ng 2 elepanteng hindi nagkita ng halos 20 years. The Pelican. Noong mga taong 2014, naging headline ng isang pelican na may pangalang Big Bird. Ito'y matapos siyang maligaw sa dalampasigan dahil sa malakas na bagyo. Munti ka na siyang bawian ng buhay pero mabuti na nga lang ay nasagip siya ng mga staff ng Greystock Mahalas Safari sa lugar ng Tanzania. At ang simpleng pagtulong nila sa kawawang ibon ay magiging dahilan pala ng kanilang malalim na pagkakaibigan. At si Jeffrey, manager ng safari, ay nakuha pang turuan si Big Bird kung paano lumipad at mangisda. Medyo nakakatawa pero siya'y seryoso sa pagtuturo dito. At sa katunayan, hindi man nakakatch up agad ng ibon ang mga tinuturo sa kanya, ay makikitaan mo pa rin siya ng determinasyon. Tumatakbo ang ibon at sinasabi niya pa nga ito ng pagbigbig niya ng kanyang mga kamay. Salamat sa safari sapagkat dahil sa pag-aalaga nila sa ibon ay kaagad na numbalik ang lakas nito. Asian Sheep's Head. Ang long-term friendship ay hindi madaling gawin.
Pero sa kaso ni Hiroyuki Arakawa, isang Japanese scuba diver, ay magugulat ka sapagkat meron siyang matalik na kaibigan na hindi tao kundi isang isda. Oo, tama ka sa narinig mo, isang isda. At sa katunayan pa nga nito, ay 2 dekada na silang magkaibigan. Noong una nilang pagkikita, ay napansin ni Arakawa na may mga sugat ang isda, dahilan para hindi ito makakuha ng makakain. Kaya naman naawa si Arakawa dahilan para pakainin niya ito ng 5 alimango araw-araw. At ang ginagawa niya magpapakain dito ay umabot ng 10 araw. Ang galing, no? Ganun pa man, ayon kay Arakawa, ay nakuha niya na ang tiwala ng isda. At dagdag pa ayon sa kanya, ay lahat ng tao ay merong kakayahang makipagkaibigan sa mga isda. Basta lamang daw, palagi mo silang pakakainin. At sa kabila nito, ang sabi ng mga siyentipiko, ay merong kakayahan ng mga isda na makarecognize ng mukha ng tao. Kaya naman ang relasyon ng isda at ni Arakawa ay totoo ayon sa mga dalubhasa. Jessica the Hippo. Noong mga taong 2000, ng isang lugar sa South Africa ay dumanas ng matinding baha. At dahil na rin sa bahang ito, ay mayroon silang nakitang isang hipo na natrap sa isang ilog. Mag-isa lamang ito at wala itong kasama dahil napahiwalay siya sa kanyang mga magulang dahil sa malakas na baha. At sa kabila nito, mabuti na nga lang at nakita siya ng mag-asawang sina Tony at Shirley Sue. Ang hipo ay nakita na mag-asawa na nanghihina, pero mas lalo silang nagulat ng kanilang malaman na bagong silang pala ito. Naawa ng gusto ang mag-asawa dahilan para arugain nila at bigyan nila ito ng pangalang Jessica. At dagdag pa, binibigyan din ng mag-asawa si Jessica ng maiinom na gatas na mayroong kombinasyon na pula ng itlog, cream at gatas ng baka. At sa kabutihang palad, nagbunga ang kanilang ginagawa kay Jessica. Nagustuhan ni Jessica ang pinapakain at pinapainom sa kanya ng mag-asawa. At ang resulta ay mabilis lumaki si Jessica. At ang baby hipon na rin na ito ay tinuring ng anak ng mag-asawa at tinuring namang kapatid ng hipo ang alagang mga aso ng mag-asawa. At sa kabila ng size niya at laki ng kanyang ngipin ay hindi nakikitaan si Jessica ng agresyon o di naman kaya banta sa buhay ng mag-asawa. Sa ngayon si Jessica ay kasama na ng mga ibang mga hipo pero dinadalaw pa rin niya ang mag-asawa paminsan-minsan. Maria the Goose. Habang sinasagawa ni Dominic ang kanya nakasanayang paglalakad sa park ay meron siya nakitang isang kakaibang goose o gansa. At habang naglalakad siya ay napapansin niyang sinusundan siya ng gansa. At hindi malaman ni Dominic kung bakit siya sinusundan ng gansa. Kaya naman ang ginawa niya ay pinakain na lang niya ang gansa sa kadahilanan ng pinakala niya nagugutom ito. At hanggang isang araw, nasanay na nga ito at dito na nga nabuo ang kanilang pagkakaibigan. At dahil dito, kapag naglalakad na nga si Dominic ay palagi na nakasunod sa kanya ang gansa. At ang malupit pa dito, seloso rin ng gansa dahil tinataboy niya ang ibang mga hayop kagaya ng mga aso kapag lumalapit kay Dominic. At sa kalaunan, nagtuloy-tuloy ang kanilang pagkakaibigan. Hanggang sa bigyan niya ito ng pangalang Maria pero nagkamali sila dito sapagkat nang i-check ng mga tao ang gansa ay hindi pala ito isang babae kundi isang lalaki. Kaya naman ang pangalan niya ay hindi na Maria kundi isa ng Mario. Fagin the Crow. Ang crow o uwak ay talaga namang napaka-exotic pero ang uwak na si Fagin ay kakaiba sa lahat. Ang babaeng si Kenwood ay nakita ang baby uwak na nahulog sa pugad nito. Kaya naman, tinek niya ito at napansin niya na may mga sugat ang baby uwak. Kaya naman naawa siya dito at dinala niya nga ito sa kanyang bahay at ginamot niya ito at inalagaan. At tinakala ng babae na aalis na ang uwak kapag gumaling na ito pero nagkamali siya dahil hindi ito umalis sa kanyang bahay. May kakayahan ng uwak lumipad kung saan ito gusto pero mas pinili ng ibon manatili sa bahay kasama ang babaeng tumulong sa kanya. At ang malupit pa nga dito ay tila ata nakalimutan na ng ibon na ibon siya dahil nakikipaglaro siya sa alagang aso ng babae. Ikaw, anong alaga mong hayop at paano mo ito inaalagaan? I-share mo naman sa comment section ang sagot mo para malaman din namin. Jackson Shark. Alam naman talaga natin ng mga pating ay isang nakakatakot na makikita mo sa ilalim ng karagatan. Pero tila ata kakaibang pananaw ni Rick Anderson para sa mga pating. Isa siyang diving instructor na mula Port Macquarie, Australia. At dito, maniwala ka man o sa hindi, isang pating ang kanyang matalik na kaibigan. Nakilala niya ang pating na ito nang ito'y bata pa lamang. At dahil dito inisip niya na hindi nga siya nito kakainin dahil nga bata pa ang pating. At hindi nga siya nagkamali dahil napakabait nito sa kanya. Nakuha pa ng pating na yakapin siya at makipaglaro sa kanya. At sa tuwing mag-dive si Rick sa dagat, ay lalapit sa kanya ang pating at babanggain siya ng uso nito na nangangahulugang bilang pagbati. Ganun pa man, ang mga pating ay hindi palagi nasa iisang lugar. Pero ang pating na ito ay palagi nagpupunta sa mga reef kung saan sila unang nagkita ni Rick. Grizzly Bear. Ang oso na ito ay mayroong pangalang Brutus at bata pa lamang siya nang siya'y mahuli na ng mga ngaso. Kaya naman ang unang buwan niya sa mundo ay sa bakal na kulungan. At dahil dito, mabuti na nga lang at niligtas siya ng naturalist na si Cassie Anderson. At dito hindi lang niya ito basta ni-rescue kundi tinuring niya pa itong isang tunay na alaga. Pero paano ito nangyari?
Napalagay ang loob ng oso dahil inalagaan ni Cassie ang oso sa loob mismo ng kanyang bahay nung bata pa ito. At dahil dito, nung lumaki na nga ang oso, ay matalik na kaibigan na rin ang turing nito kay Cassie. Ang lupit, no? Sa ngayon, ang pagkakaibigan nila ay nagpapatuloy at nakuha pa nga ni Cassie na gawing best man sa kasal niya ang oso. Kiara the Lioness, hari ng kagubatan. Yan ang bansag natin sa mga leyon. Kaya naman kapag nakita mo ito, ay dapat kaagad kong umiwas. Dahil isa nga ang leyon sa pinaka mabangis na lahi ng pusa sa mundo. Pero kung pa man, ay maniwala man kayo o sa hindi, ay pwede itong alagaan at gawing kaibigan. Pero paano niya naging kaibigan ito? Bata pala ng leyon na si Kiara nang ampunin siya ni Adolfo. Palagi niya itong pinapakain, inaalagaan at nilalaro. Dahilan para magkaroon nga sila ng magandang relasyon sa bawat isa. Pero maraming taon nang lumipas, ay lumaki na si Kiara. Kaya naman dahil dito, ay nalipat na nga sa mas malaki at mas maayos na kulungan ng leyon. At dito, nawalay na sa kanya si Adolfo ng mahabang panahon. Hindi na sila nagkita simula nang ilipat si Kiara ng kulungan. At fast forward, 7 taon man silang hindi nagkita ay hindi pa rin nila nakalimutan ang isa't isa. Bakas na bakas sa mukha nila ang pagkasabik nila sa bawat isa. At sa kabila ng mahabang panahon nilang hindi pagkikita ay hindi nagbago ang kanilang turingan. Sa makatuwid ay hindi nawala ang kanilang sinimulang pagkakaibigan. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagpabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.